Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headlines. Pangulong Marcos iginiit na walang kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bandera Headlines. Kampo ni Vice President Sara Duterte nakahanda na para depensahan ito sa impeachment trial. Bandera Headlines. Unity Walk and Peace Covenant signing sa Maguindanao del Norte. Bandera Headlines. Mga magkatunggaling kandidato mula sa Kadayangan at Nabalawag Special Geographic Area ng BARMM nagharap sa Political Candidates Forum. Bandera Headlines. Covered court na mayroong stage at bleachers ipapatayo na sa bayan ng Daturin Sinsuat, Maguindanao del Norte sa inisyatibo ni Datu Mayor Lester Sinsuat. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang gabi mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Biyernes, ikapito sa buwan ng Pebrero 2025. Napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM. Napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable. At live din tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita, Sabino Heberola, at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Marcos iginiit na walang kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bagamat hindi sinusuportahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ay wala umano itong magagawa kundi sundin ang proseso ng Kongreso. Ito ay dahil sa naabot ng Kamara ang target na bilang ng pirma ng mga kongresista para masimulan ang proseso ng pagpapatalsik sa Vice Presidente. Iginiit din ng Pangulo na wala itong naging utos para sa impeachment at katunayan ay walang kaalyado ng administrasyon ang nagsampa ng reklamo. Sa huli, sinabi ng Presidente na handa naman siyang magbigay ng basbas sakaling hingi ng Senado na magkaroon ng special session para sa impeachment trial. Nabatid na kahapon ay naipadala na sa Senado ang Articles of Impeachment pero hindi ito natalakay ng mataas na kapulungan matapos ma-adjourn ang kanilang sesyon para bigyang daan ang panahon
ng halalan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, kampo naman ni Vice President Sara Duterte, nakahanda na depensahan ito sa impeachment trial. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nakahanda na kanilang kampo para depensahan ang impeachment trial laban sa kanya. Sa isang press conference, sinabi ng pangalawang Pangulo na November 2024 ay ipinaghahandaan na nila ito nang mabalitaang may ihahaing impeachment complaint laban sa kanya. Bagamat bukas naman ito sa tulong ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi siya sa ngayon na maging legal counsel ito dahil may edad na umano ang kanyang ama. Nakatakda namang magpulong ngayong hapon si VP Sara kasama ang kanyang abogado upang pag-usapan ang kanilang mga susunod na akbang. Nabatid na nitong Miyerkules ay na-impeach na ng House of Representatives si VP Sara matapos na makalap ang nasa 250 pirma ng mga mambabatas ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, mga kandidato mula sa provincial level at municipal level, PNP at AFP, COMELEC at iba pang stakeholders dumalo sa Peace Covenant signing upang ipakita ang kanilang suporta sa mapayapa, malinis at kapani-paniwalang resulta ng halalan sa 2025. Ito ay pinangunahan ni Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutya, ang Maguindanao del Norte PPO, 6th Infantry Division, Bureau of Fire Protection Maguindanao at iba pang mga stakeholders. Ginanap ang aktibidad sa Maguindanao del Norte PPO Headquarters sa Old Provincial Capital ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, nagpahayag ng kanilang mga suporta at commitment ang mga magkakatunggaling kandidato mula sa bayan ng Kadayangan at Nabalawag ng Special Geographic Areas ng BARMM na isasagawa ang halalan 2025 ng ligtas, mapayapa, patas at kapani-paniwala. Lumagda rin ng Peace Covenant ang mga kandidato bilang simbolo ng kanilang pangako na hindi lalabagin ang anumang alituntunin at proseso ng halalan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, covered court na mayroong stage at bleachers ipapatayo na sa bayan ng Datu Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte sa inisyatibo ni Datu Lester Mayor Datu Lester Sinsuat. Magbabalita si Kabanderang Riza Kamid. Kabanderang Riza, i-bandera mo. Bandera Live Report. Personal na pinangunahan ni Datu Udin Sinsuat Mayor Datu Lester Sinsuat ang groundbreaking ceremony ng pag-umpisa ng pagpapatayo ng isang covered court with stage and bleachers sa Barangay Datu Kiram, Bungad Datu Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang proyektong infrastruktura na ito ay mayroong pondo na 10 million pesos na mula kay Senator Francis Tolentino. Ang nasabing proyekto na ito ay isa lamang sa mga naipangako nito para sa mga residente ng nasabing barangay na siyang isa sa pangangailangan ng mga ito. Lubos naman na nagpapasalamat si Mayor Lester Sinsuat kay Senator Francis Tolentino sa kanyang tulong sa bayan ng Datu Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita, i-bandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, US Indo-Pacific Command kinumpirma na nagsagawa ng regular na misyon ang eroplanong bumagsak sa Maguindanao del Sur at contracted ng US Department of Defense bilang suporta sa Philippine allies. Magbabalita si Kabanderang Riza Kamid. Magbabalita si Kabanderang Yani Abdul Rasid. Kabanderang Yani, i-bandera mo. Bandera Live Report.
Kinumpirma ng US Indo-Pacific Command na contracted sa US Department of Defense ang eroplanong bumagsak sa Maguindanao del Sur nitong araw ng Huwebes, February 6. Ayon sa pahayag ng Indo-Pacific Command, ang eroplano ay nagsasagawa lamang ng intelligence, surveillance at reconnaissance support alinsunod sa kahilingan ng mga kaalyado nito sa Pilipinas. Naganap ang naturang insidente sa Barangay Malatimon, Ampatuan, Maguindanao del Sur habang nagsasagawa ng regular mission ang nasabing aircraft lula ng 4 na tauhan bilang suporta umano sa aktibidad sa pakikipagtulungan sa seguridad ng US-Philippine. Walang nakasurvive sa naturang pagbagsak ng eroplano at kabilang sa nasawi ang isang US military service member at 3 defense contractors. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng otoridad kung ano ang naging dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, nabalawag SJ Mayor Anwar Saluang at 3 nitong escort na kalaya na matapos na hindi tanggapin ng piskal ang inihaing complaint affidavit laban sa kanila. Magbabalita si Kabanderang Raiza Kamid. Kabanderang Raiza, ibandera mo. Bandera Live Report. Agad ring nakalaya sina Balawag SGA Mayor Anwar Saluang at 3 nitong escort na napaulat na naharang sa isang checkpoint sa Toril, Davao City dahil umano sa pagdadala ng baril at mga armas sa kabila ng umiiral na Comelec gun ban. Ayon kay Attorney Alanuddin Hassan, hindi tinanggap ng piskal ang complaint affidavit laban sa kanila dahil mayroong mga technicalities na nasilip si Attorney Hassan. Ngunit kung sakaling natanggap umano ng piskal ang inihaing reklamo sa alkalde at escorts nito, agad rin na madidismiss sa korte. Matatandaan na naharang at aresto ng Task Force Davao sa Toril, Davao City ang alkalde at 3 nitong escort ng gabi ng Lunes matapos makuhanan ng mga baril at bala. Ngunit ayon sa alkalde ngayon, hindi naman tinanggap ng piskalya ang reklamo laban sa kanya. Tukoy at tuloy at hindi aniya makakaapekto ito sa kaniyang paghahatid ng serbisyo sa kaniyang nasasakupan sa bayan ng Nabalawag, SGA Bond. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, 17 uri ng armas at mga bala na kumpiska ng militar sa 2 naglalabang grupo sa Sharif Saidona, Maguindanao del Sur. Magbabalita si Kabanderang Raiza Kamid. Kabanderang Raiza, ibandera mo. Bandera Live Report. 17 matataas na kalibre ng baril na kumpiska ng 33rd Infantry Battalion mula sa mga naglalabang grupo sa sitio Damabago, Barangay Barurao, Sultan sa Barangis, Maguindanao del Sur. Ayon kay Lieutenant Colonel Uji Villan, ang pinuno ng 33rd Infantry Battalion, nagkaroon ng bakbakan ang 2 armadong pangkat sa pagitan ni Marato Felmin at Bagindali Felmin na parehong magkakamag-anak sa lugar dahil sa personal na hidwaan. Mabilis namang namagitan ang mga kasundaluhan kasama ang Raja Boyan at Sultan sa Barangis MPS dahilan para madisarmahan ang mga naglalabang grupo, subalit mabilis na nagtakbuhan ang mga ito at iniwan ang kanilang mga baril na siya namang nasamsam ng mga kasundaluhan na umabot sa 17 na mga high-powered firearms. Sinabi ni Colonel Edgar Cato, ang commander ng 601st Brigade, na kaagad na namagitan sa mga kasundaluhan upang hindi na lumala pa ang sitwasyon sa lugar at maiwasan ang pagdanak ng dugo. Nananawagan naman si Brigadier General Donald Gumiran, ang commander ng 6th Infantry Campinan Division at Joint Task Force Central, sa mga individual at grupo na sangkot sa mga rido o clan war at ginagamit ang mga iligal na armas upang makapaghasik ng kaguluhan sa mga sibilyan. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition.
At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Biyernes, ikapito sa buwan ng Pebrero 2025. Sa ngalan ng aming Presidente, Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita, Sabino Herberola, at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang